So, class, na-discuss ko na yung tatlong structure ng data frame natin, ay ng data structure natin. So, meron na tayong vector, matrix, saka list. So, yung panghuli, which is yung data frame. Data frame is a table or a two-dimensional array-like structure in which each column contains values of one variable and each row contains one set of values from each column. Bali, sabi dito, para lang din siyang matrix. Tapos, bali, yung nagko-contain siya ng maraming sabihin nating vector. Kuwari, yung vector, may character vector tayo, tapos meron tayong numerical vector, tapos logical vector. Pwede natin siyang pagsama-samahin, tapos pag pinagsama-sama natin siya, makakabuo na tayo ng data frame. So, paano ba gumawa ng data frame? So, una, para makagawa tayo ng data frame, gawa tayo ng vector. So, pare, vector. Name ng vector. Maikling pangalan na lang. Para mabilis tayo. And, ayan. Shift enter. Tapos, magandang vector. Mga color. Blue, green, tapos red. Tayo ng color, tapos height, equal to C. Yung height nila, magandang height. Tapos 150, 160, 158. So, ayan yung height nila. Then, food. Food. Then, ayan. Paborito nilang food, pare adobo. Pwede rin cake. Tapos, lumpia. Tapos, status nila is equal to C single. Single ulit. Tapos double, de joke lang. Married. Bali, yan, gumawa ko ng 5 vector. Mayroon tayong name, color, height, food, status. Tapos, pagsasama-samahin natin siya sa isang buong data frame. Para mabuo yung data frame natin, equal natin sa data frame. Yan. Bali, ganito yung function niya. Tapos, ilalagay lang natin sa loob ng function yung vector na binuo natin. So, yung vector na name, color, tapos height, at saka food, at saka status. Ayan. Roll, enter. Ayan. Makikita na natin, mayroon tayong data frame. So, click natin yung data frame natin. Ayan. Meron na tayong data frame. Tapos, kung wari, magse-select tayo sa data frame natin. Paano ba mag-describe dito? Ito. Ayan. Ito yung data frame natin. Click nyo lang tong data frame na to para lumabas yung data frame. Tapos, ayan yung preview ng data frame natin. Balik tayo sa ating RSource. Bali, ayan. Kung gusto nyang mag-select sa data frame ng query, yung color lang, lagay natin data frame, tapos $sign, then color. Ayan. Enter. Lalabas na yung tatlong kulay na nilagay natin. So, kunyari naman, magse-select tayo ng data frame na subset. Kailangan natin gumamit ng subset. Subset siya ng data frame. So, ang ano niya, ang function niya, subset. Pero bago yan,
ibang maganda, height and status. Height, status, subset ng data frame, which is kung kuhanin natin ay yung height nila is dapat mababa sa recall, so 160. Tapos lagyan natin ng end. Paano ba end? And status equal sa single. Yan. So pag control enter natin siya, na-register. Ayan, pwede natin makita sa environment yung name niya, sikat. Tapos paborito niya blue. Yung height niya 155. So pwede natin siyang i-print din. Status, control enter, and lumabas na siya sa ating console. So ganun lang, bali yung end class pwede natin siyang gamitin pag dalawa yung gusto nating piliin na subset ng data frame. So yun lang muna. Bali, see you in the next video.